Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito na ako sa downtown. At kanina, ano ba yan? Magap si Marvin uli eh. Diba? Alas 4 siya umalis. Tapos, nagising ako ng konti dahil ito naman si Marvin pag humalik. Ganyan. Nagising ako tapos nakatulog din naman ako. Tapos pag gising ko, may text siya na, may message siya sa akin na, "Good morning, be. Inom ka ng water ha, love you." Be, umuulan na. Sabi na gano'n. Umuulan guys, kaya madilim mo. Ay, kanina, malakas daw yung ulan. Pero nung lumabas ako sa bahay, ano lang siya, parang madilim. Tapos ngayon, pagdating ko dito, umaambon na naman. Tapos alam nyo guys, ang agap ko nang umalis sa bahay ha, pero dun lang ako sa kanto. Naglakad ako. Tapos yung bus, shit, yung tipong tatawid na ako dun sa kabilang kanto. Pagtingin ko dumaan na yung bus, di parang natulala ako, nakanganga ako na sinundang tingin. Nandun ako sa gitna, sinundang tingin ko na lang yung yung bus. Tapos pag dating niya dun sa kabilang kanto, di syempre, hindi na siya tumigil walang naghihintay. Biglang tumigil yung bus, tapos binuksan niya yung pinto doon sa kabilang kanto, hindi na doon tigilan ng sasakyan, ng bus. Tapos nakita niya ata akong nakatingin na hinabol ko, habol tingin ako sa bus. Sabi ko, thank you, nag-thank you talaga ako guys. Siyempre. Ay kaya, good morning po. Dito na ako sa work guys, mamaya na lang uli. Ay naka. Hindi, matagal na naman ako maghihintay. Ang aga kasi dumating yung bus. Pero ang bait naman ng driver, babae siya. Sige guys, mamaya na lang ulit. Uwi na guys! Hintayin ko na lang si Marvin. Madilim-dilim siya, parang uulan na naman. Di ko pa ni-check kung kung ulan or hindi. Saan ba magmumula si Marvin? Dito kasi siya nagmulan. Dito ko na lang siya hintayin. Nagugutom ako Ay, kanina kinakain ni Kuya Rogelio dinakdakan. Tapos naisip ko, magluto kaya ako kasi kahapon si Marvin, may nakita siya na dinakdakan, sabi niya gusto daw niyang tikman, sarap daw yon. Sabi ko, sige magluluto ako. Nanood ako ng TikTok kagabi. Madali lang siya, tapos para pinakonfirm ko kay Kuya Rogelio kasi si Kuya Rogelio taga Ilocos. Sa Ilocos nga ba yun? Tapos yun, sabi nga ay madali lang daw. Ay sige po, ay ang kulang-kulang ay sili guys, kaya baka bumili kami ng sili mamaya. Tapos naka-sale sa No Frills, sale lang ang bigas. Diba nung last time sa Scarborough naka-sale, pero ngayon hindi nga namin naubusan kami. Tapos nung nag-check kami last time sa No Frills, walang naka-sale. Ay ngayon ang dami na nag-post na naka-sale daw sa No Frills. Kaya bibili agad kami ng siguro 4, tapos good for 5 to 6 months na namin ni Marvin siguro. Kasi umaabot sa amin yung isang sako na 8 kilo. 1.5 month yun eh. Kaya tipid din. Kasi dalawa lang naman kami. Hindi kami bumibili ng bigas na masyadong mahal. Yun na. Kasi 13.99 siya. So, ang laki-laking tipid talaga. Last time ang binili namin yung 3.99 kaso lang siya. Ilang kilo yung 6 kilo lang ata. Ngayon 8 kilo yung naka-sale. Ay last time kasi walang naka-sale. Wala kaming choice kaya bumili na kami. Ay mamaya, titingnan namin dun sa may Lawrence. Check namin yung No Frills dun. Pero uwi muna kasi kami dahil hindi namin dala yung credit card. Wala kaming dalang pera. Kailangan natin ng credit card. Saan kaya to si Marvin? Ganda ng mga sasakyan. Ayun, nasa dulo. Tapos ito mga mamahaling sasakyan. Saan kaya to si Marvin? Makikita nyo dito guys sa mga sasakyan dito sa downtown yung mga BMW ba yun? BMW, Audi, ay ang bebe ko. Nandun pala siya nang galing. Yan.
Ang aking hubby. Diyan ka pala galing. Ang layo mo pala. Doon pa naman ako tumitingin tsaka dito. Diyan ka pala galing. Hi! Mas maganda sa inyo. Nag-Lawrence na lang tayo. Dito na kami guys. Lawrence? Oo, Lawrence is, hindi mo sinabi. Wala. May pera ka. Credit card ka. Kasi tingnan natin ngayon. Oh, hindi. Kukuha na muna tayo ng credit card. Para diretso na tayo. Wala pa naman sale. Sinasabi ba? Sale na pinost na nga nila sa ano eh. Sa group. Ay, ang gulo ng buhok ko. Check mo, bebe. Check mo. Pag nag-sale daw yun, lahat na daw yun eh. Sabi. Sabi nila sa group. Wala. Wala. Guys, bali, sobrang late na tinanong, sobrang dilim na sa labas. Kasi kanina, pagka uwi namin ni Marvin, so magre-ready na sana ako ng mga ano, lulutuin ko, di ba magluluto sana ako dinakdakan. Tapos napahiga na ako, di ko na namalayan, tulog na ako. Ang haba ng tulog ko guys. Gabi na ako nagising. Tapos, pagkatapos ng si Marvin naman, kumain na siya, hindi na ako ginising na kasi tulog na ako. As in, ramdam na ramdam ko yung pagod kanina. Antok na antok ako. Kasi ilang araw na pag umaga, nagtatrabaho ko, tapos may ginagawa pa ako ng gabi. Yung parang, pagka uwi ko, ang dami ko pang ginagawa. Ay, kanina, wala naman, kaya diretso na ako. Diretso tulog na, diretso tulog. Hindi naman, wala akong balang matulog kasi sana. Tapos, ayun, nagdire-diretso na yung tulog ko. Tapos, yun, pagkalabas ko si Marvin naman, nakatulog din. Pero si Marvin nakatulog na rin siya, gabi na talaga eh. Tapos, ngayon, nung kumain na ako, nagluto ako ng itlog. Tapos, may pandesal ako galing kay Ate Melay. Tapos, after nun, pagkatapos kumakain, tumawag si Tita Rhea kasi pupunta daw kasi ngayong yung egg pie nga ngayon lang namin naibigay. Dinaanan ni Tita Rhea dito, tapos kwentuhan kami ni Tita Rhea. Maliwanag pa nung pumunta si Tita Rhea, nasa labas kami. Hala, dumilim na, ang dami namin chika ni Tita Rhea. Sila ni Marvin di pa nagkikita, halos 3 months na ata huling kita nila, 4 months na. Tulog na si Marvin, kaya hindi ko na ginising kasi maaga papasok niya bukas kasi 4 nagigising na siya guys. Tapos ako work na naman bukas, tapos may training. Ay, grabe Crystal. Adami, pero kaya naman. Pag maging worth it naman lahat yan. Pag natapos ko na. Ay, ang buhay. Nakakapag sabi ko ay Tita Rhea, baka malapit-lapit na rin si Marvin ay makapag-day off na talaga ng linggo sa pasukan. Kasi tinanong na siya ni Ma'am Joy kung meron siyang walang pasok ng weekdays. So, baka maibigay sa kanya yung linggo para naman pag linggo magkasama kami. May time kasi may work ako ng linggo, may time na wala. Syempre, kahit pa paano, magkasama na kami ni Marvin, diba? Kapag kami, simba-simba na kami magkasama. Sana. Sasabihin Tita, oh, talaga. Buti, magpa-fall na, tayo kagala, ganyan-ganyan. Dami namin nag-asawa ni Tita Rhea. Kasi guys, may mga nag-i-email na nga sa amin ng mga ibang company para magpa-promote, mag-sponsor ng mga brand nila. Tapos si Marvin yung taga-reply, yung iba nga hindi na namin na-replyan. Basta may isang, hindi ko na i-making kung anong company yun. Camera siya, mga camera. Papadalhan ako ng camera, yung bagong labas nilang camera. Tapos babayaran nila ako. Hindi namin agad na-replyan yun ni Marvin kasi sobrang busy nga. Tapos yun, meron nga uli akong bag na galing, hindi ko pa nabubuksan. Buksan natin siya. Kailangan siguro Friday. I-vlog ko na siya sa Friday. Kasi talagang wala talaga akong time para kaya sabi ko, pag natapos na talaga tong training ko yun, makapag na kami sa mga company. Tapos meron ng isang company na nag-email sa amin. Nagpapapromote sila. Tapos sabi ko, kaya ko ba yan, be? Sabi ko, kaya mo yan, be? Sabi ni Marvin. Kasi syempre, first time ko ba yun na mga ganyan-ganyan talaga. Kasi yung una bag, tapos ngayon, iba, hindi siya gamit. As in, company yung ipopromote ko, guys. Kilalang company, sinasabi ko, oh my God. Hindi siya yung mga gamit like camera, bag. Kaya sabi ko, kaya ko ba, be? Tapos sabi ko, mag-ayos na pala talaga ako, be.
Gusto ko na magpareban, kaso sabi ni Marvin, konti na lang be, makapagpareban ka rin. Pero gusto ko kasi next year pa guys, para sa graduation niya maganda buhok ko. Kaso yung talagang buhok ko talaga ang kapal-kapal niya kasi naglabasan na yung mga kulit ko. Tapos pag nakataas yung nakaipit ako, yan, magulo siya talaga. Naglalabasan yung mga kulot-kulot ko. Ayan o. So, ayun. Yun lang naman ang nangyari ngayong araw. Grabe. Nararamdaman na natin ang pagod. Pero at least kahit pa paano nakakatulog naman kami ng mahaba ni Marvin. Nakakatulog kami ng 8 hours. Si Marvin, yan, nakakatulog naman siya ng maagap. Una yan natutulog sa akin. Sa sobrang minsan, sobrang daldal ko. Tatalikodan niya ako. Tapos sabi ko, hindi talaga ako titigil. Sabi, ay sige na, tumalikod ka na, yakapin na kita, wag ka nang maingay, yayakap na ako. Oo ba, para makatulog din ako. Sabi niya, kasi minsan pag nakapikit na siya, kwentuhan ko pa siya, ang dami ko pang kwento. Tapos, tulog na tayo, dali na. Ako'y maaga pa bukas. Bebe, sabi, dali na, sige na, bukas makikinig ako sa mga kwento mo. Tapos minsan, itatawa, ngingisi-ngisi na lang yan, tatawa. Kasi, ang kulit ko daw. Ganun. Tapos nilalambing-lambing ko, kinukulit-kulit ko. Parang walang reaction kasi nga antok na. Sabi kong hirap talagang lambing yung matanda. Sabi niya, yan, aasa-asawa ka ng matanda. Sabi ko, tapos nung ako imik na imik, dal. Yan, asa-asawa ka ng bata. Sabi ko sa kanya. Tapos tawa na lang siya. Ay, sarap ng pandesal dun sa harina. Ayun yung binigay sa akin pandesal na ate Melay. Kinain ko kanina with egg. So, yun lang naman guys. Basta natutuwa ako sa nangyari kanina kasi nga, muntik na naman ako maiwan ng bus. Buti na lang talaga tumigil yung driver. Sobrang bait niya. Sobrang bait. Di kita kakalimutan ate. Galing. So, ayan lang guys. So, bukas, madami rin tayong ganap. Tapos, madami na din mga pa-order kami ngayong Sabado namin kukunin yung mga egg pie. Sabi nga ni Tita Rhea, wala pala kayong commission dyan? Wala tita, nagtulong lang kami dun sa ka-work ko, kung magkano yung benta niya yun din. Tapos, sabi ni Tita, huwag na kayong mag-deliver ng pag malalayo, parang bahay-bahay meet up, kung saan malapit, minsan sa bahay na lang kunin. Kasi yung iba naman, may mga sasakyan. Yung iba, dito na lang daw sa bahay ko kunin yung mga egg pie para hindi daw kami mahirapan. Thank you po. Tapos sabi ko, pwede rin naman pala ako mag-reseller, no? Sabi kang ganun. Mag-reseller ako, pero saka na lang siguro. Wala pa ako talagang Kasi sabi ko kay Ate Claire, sabi niya, tatanong Ate Claire kung may umu-order ulit daw. Sabi ko, ate, wala pa. Tapos yan kahapon biglang sabay-sabay sila. Tapos sabi ko kay Ate Claire, okay lang ba ikaw na pong mag-deliver ng sa iba kasi hindi na namin kaya deliver kasi meron pa kami mga ginagawa ni Marvin. Syempre, nagtitraining pa kami. Pagod na. Kaya sabi ni Ate Claire, be, okay lang. Sabi ni Ate Claire, pag may order sa'yo, mo lang sa akin, kami na magde-deliver. Sige po ate, thank you. Pero pag sa naman Ate Scarborough lang, kami na bahala mag-deliver ni Marvin. Kasi nga si Ate Claire galing pang Etobicoke ba. Nimimit lang nila kami sa Finch Station or ngayon sa Yorkdale kami imimit. Kasi diretso uwi kami ni Marvin sa Sabado. Kasi baka si Marvin sa Sabado ay... Anong oras ba si Marvin? Half day lang or hanggang 2? Hanggang 2 lang ata. Ay, lagi na rin kami sabay ni Marvin umuwi. Tapos sabi pa nga ni Marvin kagabi, hindi na ka ito susunduin bukas ha? Ha? Hindi mo ako susunduin? Ikaw sabi na dadaanan mo na ako pagka-out mo. Ganyan. Talak na ako. Tapos sabi niya, bakit ka tumatalak? Susunduin naman kita. Kasi sabi mo lang ganyan. Hindi, bebe, hindi. Sabi niya. Niluloko ako ni Marvin. Tuwan-tuwa talaga yun pag iniinis ako eh. Lagi niya akong iniinis eh. Natutuwa daw siya sa akin. Natutuwa daw siyang inisin ako kasi ang bilis kong mainis daw talaga. Pag naiinis ako sa kanya, talak talaga ako. Tapos dun siya, tatawa-tawa na. Sabi niya. Tapos minsan yung ginagawa niya, one time nung nag-chat ako, sabi ko, magkano na yung total dyan sa credit card mo? Kasi nagko-compute ako. Tapos parang iba na yung mga sagot niya, parang may sinasabi niya, tingnan mo to, ganto. Sabi ko, ano ba kanina ko pati tanong? Sabi niya, ha, anong feeling ng pinaghihintay mo ko? Sabi ka, gumaganti ka, baliw ka talaga. Sabi niya. Tapos pag halimbawa, syempre, pag nag-ano ng damit niya, may lalagay niya sa
higaan. Minsan, titingin yan sa akin. Bakit dyan mo nilalagay? Sabi niya, tapos tatawa na yan. Tapos may sinend siya sa akin, yung siya parang yung, yung asawang lalaki. Diba pag minsan lalaki, diretso inom na sa pichel. Hindi nagbabaso. Nung dumating yung misis, biglang nagbaso. Tapos, yung towel niya, ibinagsak lang niya dun sa upuan. Nung dumaan yung misis niya, kinuha niya, nilagay niya sa sabitan. Yung parang mga ganyan. Sinad niya sa akin, tapos sabi ko, relate ka? Oo, binubungangaan mo kasi ako, sabi niya gano'n. Bunga nga lang. Hindi naman yung as in, parang bungang paglalambing lang naman yun. Hindi naman bungang galit. Ganun lang naman. Pero sa totoo lang guys, mas malasin si Barbin kaysa sa akin. Sa ngayon lang talaga, sobrang busy din niya sa school. Kaya minsan di na siya nakakapag kaya ako nang gumagawa talaga sa minsan mga gawain ba. Pero pag may time talaga siya, siyang gumagawa, magtitiklop na siya kapag nakita niya yung dalawa namin basket hindi ko natiklop. Titiklopin na niya yan. So, ayun lang naman guys. Magpapaalam na din ako. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel guys ha. Bye bye!